Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa Life with Dante M. Marami tayong isi-share sa inyong balita. Kaya lang medyo malungkot itong mga balitang ito. Si Cocoy Laurel kasi po, yung anak ni dating Vice President Doy Laurel, na naging matagal naka-team up din, mga kababayan ni Miss Nora Honor. Pumunta pa nga po sa Lamay nung namatay si Miss Nora Honor. 3 months after na mamatay mga kababayan yung kanyang kaibigan na si Miss Nora Honor, siya naman pala. Pero nakita ko kasi si Cocoy Laurel, mga kababayan, during yung Lamay, hindi na siya makalakad ng straight. Kasi parang inatake rin. May sakit rin mga kababayan si Cocoy Laurel. And finally kahapon, yun ang breaking news. Yan ang balita ngayon. Victor Cocoy Laurel, movie and theater actor, passes away at 72. June 14 pa pala, mga kababayan. Kaya lang kahapon lang na-announce. So sabi dito sa balita, Cocoy is the son of the late former Vice President Salvador Laurel, who served during the administration of former President Cory Aquino, and state actress singer Celia Diaz Laurel. Kapatid siya ng OPM singer na si Iwi Laurel. So in-announce siya kahapon, although namatay pala June 14 sa edad na 72 years old. Kabi-birthday lang nung Marso, tapos April, yung kanyang kaibigan, naging kasama sa ilang mga pelikula, si Miss Nora Honor, ay namatay rin. Ngayon, sumunod naman po siya. Kaya nakakalungkot itong mga balita na yung ating mga kilalang artista, isa-isa na pong namamaalam dito sa ibabaw ng mundo. Kaya nakakalungkot talaga. Yung cause of death, hindi man po in-announce, but in 2007, itong si Cocoy Laurel, nagkaroon ng major ulcer operation. And even admitted in an interview na yung kanyang ulcer ruptured o nag-burst suddenly mga kababayan. So in 1971, si Cocoy at saka si Nora Honor, nagkaroon sila ng team up sa isang blockbuster movie, yung Lollipops and Roses. And in 1973, they appeared together in the film Impossible Dream. Cocoy and Nora made the third movie together in Lollipops and Roses, at saka yung Borong Talangka in 1975. O ito siya nang ma-interview mga kababayan sa burol ni Miss Nora Honor. So hindi siya makatayo ng straight. I just think there was not enough time for me to thank her for everything that she has been in my life. You know, I'll tell you the truth. This is really the truth. Kamukhang kamukha ni Doy Laurel ng tatay niya. To be her partner in Lollipops and Roses, nobody knew me. Nobody, zero. But after our pairing off in Lollipops, everybody knew me. And she gave my life such an inspiration to want to sing like her, to be as good an actress as she has been in every way. I just have to thank God she has touched my life so much in such a big way. There's not enough time to thank her for that. Sir Cocoy, what will you miss the most about Ate Guy? Laughter. we had lots of good times to laugh together, and it was a very nice occasion where she was a Guzzi awardee. She got awarded the Guzzi Awards, and I was so shocked that Mr. Ambassador Guzzi himself said, I have to be there and dedicate special song to her. And that, for me, gave me a very, very, very huge honor. Ito siya noon, mga kababayan, with Ate Guy. 2012 ito, mga kababayan, sa GMA. We miss you so much. And
We can't wait until you do your next film. Dapat talaga sa susunod na taon may pelikula kaming gagawin ni Kokoy. Sabi ko sa kanya kanina Kuya Jerry. It's about time na. At saka may awa ang Diyos sa January 9. Pagpunta ko ng Boston, maging maganda. At alam ko magiging maganda ang resulta ng operasyon. At pag nakakanta uli ako, hindi pwedeng walang concert. Big concert next year! At hindi pwedeng mawala si Kokoy. Wow! Diba, mga kababayan, very close sila. Kaya nakakalungkot na kwento. Sunodan lang po, 3 months lang after na mamatay si Miss Nora Honor, sumunod naman siya, mga kababayan. April 16 nang namatay si Miss Nora Honor, o siya, June 14 naman siya, mga kababayan. So just 3 months away. O ngayon, i-share ko sa inyo itong isa pang kwento, mga kababayan, tungkol sa isang kilalang social media influencer. Kasi dumulog siya sa NBI para magsampa ng reklamo. Kasi yung anak na daw, yung picture ng kanyang anak sa social media, ginagamit daw sa kalaswaan online. Kaya may paalala siya, mga kababayan, sa ating mga magulang. Pumunta mismo kay NBI Director Jaime Santiago. Sabi dito sa balita, mga kababayan, itong si Queen Hira napahagulhol at nagpaalala sa mga magulang. Binahagi ni Queen Hira na labis ang kanyang pagkabigla at tinagpis. Nang mapag-alaman, ibinebenta daw yung larawan ng kanyang anak sa isang madilim na bahagi ng internet. Isinumbong daw ng ilang concerned netizens na nakita nila ang larawan ng kanyang anak sa isang tinatawag na PD file, site kung saan ito ay ibinebenta sa mga kalalakihan. Ingatan po natin yung mga anak natin. Grabe na po ang kadimonyohan ngayon gamit yung social media. You see? Kaya sabi dito, nakiusap si Hera sa kapwa ina na tigilan muna ang pagpopost ng mga larawan ng mga anak sa social media bilang pag-iingat sa mga online predators. Hindi lamang si Hera ang nabiktima, kundi pati ang iba pang mga magulang na walang kamalay-malay, ginagamit na pala ang mga larawan ng kanilang mga anak para sa masamang layunin. Ayan po siya, mga kababayan. Ito, iyak ng iyak, mga kababayan. Kaya hindi ko masyado pinapost yung mga picture ni Diamond. Mga picture ni Diamond kasi iniiwasan ko talaga ito. Tanong ka Ang bata pa ng anak ko, nakikita niyo. Binibenta na po? Online? Please, Mami, stop posting videos or kahit picture ng anak niyo. Nakita ko yung picture ng anak ko. Yung picture ng anak ko nasa website. Binibigyan ka. Oh my God. Nakay na mga demonyo kayo. May mga kaunan. Mami, stop posting kahit picture or video ng anak ko. You see? Oh my God, di ko kinaya. Ipapahanap ko kayo mga tangina niyo. Kaya dumulog siya sa NBI, mga kababayan. Kaya mag-iingat tayo sa basta pagpo-post ng mga anak, picture ng ating mga anak na babae. Yan siya. Sabi dito sa balita ng ABS-CBN, dumulog na sa NBI ang social media influencer na si Queen Hera para magsampa ng reklamo laban sa umano'y pagmamanipula ng larawan ng kanyang anak at ginamit sa kalaswaan online. Hindi ko ma-imagine na ganun kasakit makita yung anak mo na nandun sa mga pictures na inappropriate para sa isang bata, sabi po ni Queen Hera. Lahat gagawin ko para magkaroon ng justice ang nangyari. Magkaroon tayo ng awareness kasi matagal na to nangyayari.
So yun po, mag-ingat po tayo mga kababayan. Kaya i-share po ninyo itong balitang ito para maging aware yung ibang mga magulang. Huwag basta-basta po magpo-post ng mga pictures, lalo na ng ating mga anak, mga batang babae, mga kababayan. Kasi baka matulad dito sa anak ni Queen Hera. Ayan lang po ang short video natin ngayon mga kababayan dito sa Life with Dan TM. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, click subscribe po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.